ng suluhan or tawag nila ay singgilan. Magandang araw mga ka-brother, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw mga ka-brother, hindi tayo nakalaot dahil lang mahina ang dawi. May sisira ko sa inyo mga ka-brother na isang uri ng panghuli ng gulyasan mga ka-brother, kung tawagin dito sa amin ay suluhan. Yung suluhan mga ka-brother ay isang kawilang siya na ito ay ginagamit namin pagka nakikita namin ng isda tapos pihikan. Ibig sabihin mahirap pasibarin. Hindi siya dumawi doon mga ka-brother sa jumping lure, hindi siya dumawi doon sa ispong. Talagang ang paggugulyasan mga ka-brother o skipjack tuna ay talagang maraming pamamaraan ng kung paano huhulihin. Mga kagamitan mga ka-brother. Hindi lang sa isa tayo magpo-focus kung tayo ay maggugulyasan. Kaya nandyan may tutorial na ako ng ispong, may tutorial na ako ng jumping lure or papatuklos. Tapos may pataw-pataw pa tayo. Ngayon mga ka-brother, ang isi-share ko sa inyo ay yung isang uri ng palakayan na kung tawagin sa amin suluhan. Ito naman mga ka-brother, suluhan kung tawagin sa amin, ito nga ay ito ginagamit lang namin pagka mas sobrang pihikan na ng isda. Yan. Ito mga ka-brother, pagka dinawi ng gulyasan, binibitawan namin yung buya para siya rin ang nagkokontrol ng buhay ng gulyasan. Kaya pag binitawan mo siya, ito nagpapalaro mga ka-brother ng gulyasan, kaya namamatay din ang gulyasan. Gawa nito buya, isisisi niya tapos babalik siya pataas. Kaya bago namin kuhanin, mas malamang patay na rin ang gulyasan. Ang isi-share ko sa inyo mga ka-brother ay yung paggagawa ng pamain. Ito yan. Ito mga ka-brother yung pamain ng suluhan kung tawagin namin. Maraming klase mga ka-brother ng pamain ang inilalagay dito sa suluhan. Dahil lang ang gulyasan mga brother ay magkakaiba-iba na ang pagkain yan. Pagka nasa gilid mga brother ang gulyasan, malimit dyan. Ang pagkain niya ay maliliit. Yung tawagin ay dulong, matsay, yung maliliit na hipon, tapos yung dulis, yan. Pagka nasa gilid. Pero pagka mga brother ang gulyasan ay nasa laot or di kaya kasama ng lumba, malamang ang pagkain yan ay yung flying fish, pusit, galunggong, o di kayong maliliit na tulingan. Maraming pagkain mga ka-brother, kaya kailangan marami ka rin pampalit na pamain. Yan mga ka-brother, ay sishare ko sa inyo yung mga pamain na yan. Unang-una mga ka-brother, gagawin natin ay yung paulo. Yan. Ito mga ka-brother, yung plastic na ginayat. Kung makapansin nyo mga ka-brother, yung plastic ng sigarilyo, yung sa pakete or di kaya doon sa kaha, yun ang ginagayat mga ka-brother ng pino. Tapos inilalagay namin dun sa yan yung paulo. Ito mga ka-brother ay pansaklob natin dun sa pamain na magsisilbing pakulay dito sa akwang ito. Ito ay mga ka-brother ay parang ito yung magre-represent ng kinakain ng gulyasan na maliit na isda. Kaya kailangan nakabatay mga ka-brother yung kulay nito doon sa pagkain ng gulyasan. Yan mga ka-brother naman ang ating gagawin. Ito muna, nakapagayat na tayo ng plastic na panlagay dun sa dito mga ka-brother, yung paulo-ulo na binibili rin namin. Magagawa muna tayo mga ka-brother, kakabit muna natin, tapos saka tayo maggagawa ng pamain. Ito mga ka-brother ay malapad. Hindi ko lang naikon yung paggagayat nito dahil lang asin mabagal naman ako magayat, pero pag pansarili kaya ko nang suportahan yung aking gamitin. Ito mga ka-brother malapad, puipilas lang tayo ng tamang sukat. Yan. Kukumuha lang tayo ng yung ayon dun sa laki ng paulo at sa laki ng pamain natin gagamitin. Tapos mga ka-brother, itong dulong ito ay hindi lagtas. Kaya dito natin ito puputulin. Puputulin natin mga ka-brother yung magkabilang dulo ng ating plastic na ginayat. Yan. Kailangan natin salamin mga ka-brother, malabo ng ating mata. Tapos mga ka-brother, ang purpose, ang kagandang kwan din ito, may diskarte rin ito. Kailangan patilusin natin ito nung di pinutol natin pantay. Hihilahin natin mga ka-brother yan. Parang tirilin din niya na
nakahibla siya mga kabrader. Pagka hinila natin mga kabrader yan, titilos yan. As in patilos siya, hindi nakapantay ang dulo. Ito mga kabrader ay kabilang ito. Pagka hinila natin yung kabilang dulo, titilos na rin itong kabila. Yan. Ito mga kabrader ang itatali natin doon sa paulo ng ating gagawin. Ito mga kabrader, nabibili din dito sa amin. Yan. Ito, nabibili dito parang 3.20. Yan. Ilalagay natin mga kabrader dito, tapos tatalian natin ang sinulid. Ang pagtatali ito mga kabrader, nakalampas din doon sa kabilang dulo. Tapos ibabalik na lang natin para nakasaklob siya. Mas matibay. Parang babaliin natin yung plastic mga kabrader. Yan, paglalagay mga brother. Yan. Yan, nalagot natin yung sinulid. Hindi nakatali na mga brother ganyan. Nakatago sa loob. Nakakailangang nakasaklob lahat ng plastic doon sa loob ng pangulo mga brother. Tapos ibabalik natin dito kung nasaan yung ulo ng ating kwan. Yan. Pag ginayan mo mga brother yan, yan ang finished product ng ating paulo. Ito mga brother, pagka ganitong bago, pag binitawan mo siya, bumabalik yung plastic papunta doon sa unahan. Kaya ang ginagawa ko mga brother, tinutupi ko siya pa ganyan, tapos nilalagyan ko siya ng taling sinulid na pansamantala. Ang tawagin mga brother, pansamantala. Kasi pagka ito'y gagamitin mo na, pwede mong alisin yung sinulid kasi siya ay madaling kalasin. Yan. Ay, nalagot. Nilalagyan ko mga brother ang temporary na tali para hindi siya bumalik, as in siya ay maintain siya ng yan mga brother. Ito may sinulid siyang nakalawit dito. Ito bibirahin mo lang pagka gagamitin mo na. Ibig kong sabihin mga brother, yung plastic hindi siya makabalik kasi binalilaan natin yung plastic dito kanina. Hindi na siya makabalik paparta sa unahan kasi may stopper siyang sinulid. Itong nakalawit na sinulid na ito mga brother, ito ay ating aalisin na lang pagka gagamitin. Mga brother, ako gumagamit din ako ng straw. Itong straw mga kabrader, ito ay panali lang. Ito katulad nito mga straw mga kabrader. Ito ay panali, pero ito ay may nagagamit ding pamain. Kinukuha siya, tinutusok ng karayom para malagas yung pumino. Yan. Ito mga kabrader, ang mapaing ito, ginagamit ko lang ito pagka sa lumbak ka nakachimpo ng pagkain kasi malalaki ang pagkain. Pagka nasa laot, yung sabi ko nga kanina, mga flying fish, yung mga galunggong na yan, pagkain. Kaya ito ginagamit ko mga kabrader din. Nilalahawan ko mga kabrader yan ng terilin. Itong mga tinimpla ng itong mga kabrader na terilin, yung pinaglahok-lahok na, ito ang kukuha kayo nung tamang laki, tulad nito mga kabrader. Pipilas din kayo doon sa karamihan ng tamang sukat ng pan. Tapos yan, di nakagaya ng mga kabrader. Kutumbads naman ang ating pagtatalian nito. Lalagyan din natin ng pakintab. Ang ginagamit kong pakintab mga kabrader ay ganito, yung nakabanig-banig siya, makintab siya na kulay puti. Pipilas lang tayo na isa mga kabrader. Yan. Itong isang pirasong ito mga kabrader, ating ilalagay dito sa pahaba.
Pwede rin saka na ilagay yung pakintab pagka pipilas na kayo ng pamain dito sa straw ng katamtaman lang ang laki mga kabrader. Ayan. Ito mga kabrader, pamain ito, noong hindi pa nauso ang pataw-pataw, ito talaga ang trabaho namin, mag-trolling. Ito mga kabrader, pamain ito, sa trolling ginagamit. Kasi ito, doon sa mga nakakakita ng kawan, ng hinahabol yung kawan ng gulyasan, itong ginagamit mga kabrader, pamain. Yung sa lumba-lumba mga kabrader, malimit kasama rin ng lumba-lumba ang gulyasan. Yan, na-mix na mga kabrader yung straw at saka yung perilin na ating kinuha doon sa ating tinimpla kanina. Yan. Ito naman mga kabrader, lalagyan natin ito ng pakintab. Yung kinuha natin kanina ng pakislap. Yan. Ang paglalagay nito mga kabrader doon sa cotton buds. Yung ating cotton buds. Ayan. Itong cotton buds. Igigitna din natin mga kabrader. Tapos doon natin, babaliin din natin siya para as in matibay yung pagkakabit ng pain. Hindi siya mabubunot kasi nakabalik yung perilin at straw. Yan mga brother. Katulad ng mga kabrader, nakadiretso rin siya. Itong kabilang dulong ito, ibabalik natin papunta dito. Yan. Kailangan nating i-brush mga kabrader kasi para ma-maintain yung kanyang kwan. Yan. Ito mga kabrader, parang pag binitawan mo rin siya, bumubukad siya, may tendency na bumalik uli siya. Kaya ipipirmis natin, tatalian natin doon sa puno ng sinulid. Bago natin putulin yung cotton buds, natalian na natin para gayaan na siya, buo na. Lilinis-linisin lang natin mga kabrader para tumilos yung dulo, as in ating gugupit-gupitin lang yung straw kasi yan. Yan mga brother, nakabuo na tayo ng isang pamain. Yan mga brother. Itong ginawa natin mga brother, isasaklob natin dito sa loob. Bubukarin natin mga brother itong ginayat na plastic. Tapos ilalagayin natin siya sa loob pag ganyan. Yan na mga brother, buo na yung ating pamaing isa. Yan mga brother, tuloy-tuloy lang ang ating paggagawa ng gagawa ulit tayo ng yung sa paulo, yung plastic na kinakabit natin doon sa pangulo, kung tawagin, pansaklob. Doon naman mga kabrader sa pusit, na pagka ang dinawin ng gulyasan mga kabrader ay pusit, ay kailangan natin ng perilin na ito, pink, itong dirty white, pula, at saka team. Ito mga kabrader, ang paglalahok-lahokin mo lamang para makakuha ka ng kulay pusit. Paglalahok-lahokin lang mga kabrader ito. Violet, itim,
Saka kailangan ng violet. Mahirap kuhanin. Dahil kung puro asul mga kabrader ang iyong pamain at ang gulyasan ay nakatagpo ng pagkain pusit, yung asul ay hindi magmamats dun sa pusit. Kaya pagka pusit na ang pagkain, yung pamain mo ay hindi papansinin kasi malayo yung kulay dun sa pagkain nila. Yan. Ito na mga brother, na-mix na natin yung kulay na kan. Tatali na natin mga brother. Ito pagdadaluhin natin kasi pag ibinalik mo naman siya, malaki na rin. Yan. Ganon din mga brother ang pagtatali. Kailangan din natin lagyan ng pakintab. Yan. Dali atin mga ka-brother. Ito mga ka-brother ay yung pamain sa pataw-pataw. Halos ganun din. Kaya sulaang yun sa pataw-pataw mga ka-brother ay mahahaba. Dito naman hindi naman masyadong kailangan yung mahahabang pamain. Kasi ito mga ka-brother, ito hinihila dun sa trolling nga. Tumatakbo siya. Hindi katulad dun sa pataw-pataw, naka-stack lang siya. Naka-maintain lang siya pailalim. Ito naman nasa ibabaw. Kaya yan. Yan. Ito na mga ka-brother, yung kulay pula na sinasabi ko. Yan mga ka-brother, lalagay din natin sa loob. Yan. Bali itong plastic nito mga ka-brother ang magpapakintab dito sa pamain natin na nasa loob na siya. Pag nabasa naman mga ka-brother yan, tuwid na yan. Yang plastic na yan. Doon sa sa gilid naman mga ka-brother, naggawa tayo kanina. Yan, medyo madilaw-dilaw siya na medyo mapula-pula na kasi dilis ang pangkaraniwan sa pangin sa gilid. Yan, madilaw-dilaw, mapula-pula na dirty white. Yan ang ating gamit. Yan mga ka-brother. Yan, ito na mga ka-brother yung pain na yan yung ating ginawa na pamain. Yan, ang proseso ng mga ka-brother nito, suluhan na ito. Ito mga ka-brother ay may stainless wire. Yan, kung mapapansin ninyo. Yan, stainless wire na kung tawagin ay asero. Naglalagay kami ng isang ganito, isang rolyo. Isang naka-roll na siya na ang haba niya ay 2 dipa. Humigit kumulang 2 dipa. Ang purpose mga ka-brother nitong stainless wire na ito pagka nasa ibabaw itong pamain na ito, sa ibabaw ng dagat, kasi tumatakbo siya, hila-hila ng motor na pagka dinawi, bibitawan. Ibig sabihin itong pamain na ito mga ka-brother, nasa ibabaw siya. Pagka ang stainless wire mga ka-brother ay sa ilalim manggagaling ang tingin, ang isda nasa ilalim, tapos nasa ibabaw itong pamain na ito, tumatakbo sa ibabaw ng dagat. Kaya naglalagay kami mga ka-brother, hindi niya na makikita yung nylon kasi ito ay napakaliit. Ito, reflect lang siya. Kung dito ka manggagaling sa ibabaw, mo titingnan siya, kikislap siya. Pero pagka sa ilalim ka titingin at nasa ibabaw ang stainless wire,
hindi makikita, kaya ang nakikita na lang ng isda ay itong pamain. Ang ginagamit naman namin kawil mga kabrader ay ito, yung number 4 na Yamato. Ang kagandahan ito mga kabrader, hindi ito masyadong kalawangin. Dati ang ginagamit namin ay yung BMC na number 22 or number 20, 21 yan, ganyan. Pero pagka medyo malalaking isda, yung mga 19, number 19. Kasi pagka malalaki ng isda mga kabrader, na nauunat na siya. Kaya ang kailangan nito ay pagka malalaki ang pain mo, kailangan medyo malaki ang kawil. Tapos pagka pino naman ang iyong pamain at nilagyan mo ng malaking kawil, halata naman yung kawil. Kaya imamats mo mga kabrader yung kawil na ilalagay mo dun sa pamain. Kailangan pag pino ang pamain, pino rin ang kawil. Yan mga kabrader. Tapos itong straw mga kabrader natin ginamit, hindi ito yung basta straw na panali lang. Yung ito yung malumoy mga kabrader, makunito, malambot, kung sa kon ay yung straw na ito mga kabrader. Yung makintab mga kabrader na halos parang plastic na rin siya. Na pagka ay pwedeng inilalahok namin dito sa mga tirili na ito. Yan. Yan mga kabrader, ito na yung finished product ng ating ginawang pamain. Magkakaiba ang kulay depende sa lugar na iyong paghihilahan ng kung saan may gulyasan, kung gilid or sa laot. Itong malalaki sa bandang laot, tapos itong pino ay sa gilid malimit ginagamit. Pero itong pino ginagamit din namin sa laot. Kaso nga lang, pagka medyo mabilis ang gulyasan, laging bintahe ito dahil lang madaling makita. Ayan mga kabrader, sana may natutuhan kayo doon sa ating naging topic ngayong araw, ang paggagawa ng pamain ng suluhan or isang uri ng pamamalakaya na panghuli ng skipjack tuna na kung tawagin ay suluhan. Yan, hanggang dito na lang mga kabrader, at maraming salamat, at sana po ay lagi tayong pagpalain ng Panginoon Diyos. Hanggang dito na lang at bye bye.